Good morning mga bok. Nasa ano tayo ngayon? Nasa kabundukan ng Carigara, Leyte. Particularly here in Tunga, Leyte. So as you can see, we are now utilizing our drone. So ayan, ipapakita ko po sa inyo na ginagamit natin yung mga makabagong tools natin sa ngayon to survey area. So, eto ay tinitingnan ko po dito yung aerial shots natin dahil may existing new gun po ang ating client ngayon. Yung client natin si Ma'am Jean is nasa US. Wala po siya. So, ipapakita ko to sa... Eto nga po mga bok, as pag-survey namin, ganito po yung nadatnan natin. So, meron po tayong shots din sa baba. So, I am comparing na dito, tumatagos naman yung araw. Though may mga may mga mauumit itong mga tawag nito, ibang nyog. So, upon inspection, upon ocular visit, mag-suggest sana ako ng ng may puputulin. Pero dahil yung area na to ay ginagamit, dalawa po yung gagamitan nila ng nyog. Una, yung ginagawang tuba, yung coconut wine o bahalinang tuba. So, ito po. And at the same time, ay copra. So, dahil sa scenario na to, so instead na mag-umit tayo, so may mga ginawa po akong mga suggestion on how are we going to plot the plantation of AVX wheat para retain po at wala pong puputuling mga nyog. So, ayan. So, this is the aerial shot. Tingnan lang natin, yan, no? Dalawang area po ito, dalawang area na hopefully magkaroon pa siguro ng tatlo based on surgery na may inano pa silang ibang lupain na medyo may kalakihan at sana doon yun daw yung mas maganda. But eto sa ngayon, ito Apanocular, yan po yung dinatnan natin. So, kinunan natin ito. Barangay Road po ito. So, this is a good start dahil once dumating po yung harvesting time natin ng bunga ng AVX wheat, ay hindi problema yung transport ng ating mga bunga o yung harvest natin. So, hindi po siya ganun kahirap i-transport dahil kayang-kaya isakay o yung mga four wheels kayang-kaya po. And then doon sa suggestion ko rin po dito ay yung planting distance natin. So hindi po ako gagaya doon sa yung mga suggestion ng iba pong mga seller o yung ibang pamamaraan ngayon na high density farming. Though ang approach ko po, yung tinuturo ko po, high density farming pa rin pero hindi ganoon kadami. Kasi I am basing po yung yung sitwasyon natin dito sa Pinas. Una, bagyuhin tayo. Pangalawa, tropical country tayo. At yung pangatlo, syempre, naka-prepare na rin po to sa ating market na pagdating ng panahon, hindi mahirap i-transport o mabilis ang ating harvesting ng ating mga bunga dito sa ating farm. So, marami po akong kinonsider na pamamaraan para po i-pursue natin yung ating pagtanim ng ating AVX wheat. Hindi lang po tayo na basta lang ilatag lang natin, itanim lang natin. And as well as yung yung aftermarket sales support. So dito, ito, kita nyo naman, tagos-tagos naman yung araw dito. Ngayon, kita nyo naman, may mga portion lang ng a bit shady pero kaya na tong gawa ng paraan. So, may mga tinuro ako dito kay Sir Jerry, lalo na yung may mga existing tayong banana dito. So, this is a good already na meron na tayong existing na rich in potassium. So, ayan. Yung ating saging kasi kalimitin kasi o mostly sa atin pag nagbunga, hinarvest, papatayin lang, hahayaan lang natin. So, ayun. And for this one naman, nandito tayo sa kanilang piggery farm. So,
Sobrang lawak po nito, sobrang lawak po. Yung naunang area na binisita natin, that was 1.4 hectare according to surgery. And this one naman, dito tayo sa kanilang piggery farm. This is 1.2 hectare. So nakabakod ito. I was amazed, nakabakod ito. So may mga ano ako dito, may mga nakatiwangwang pang area, lalo na sa near gate, frontage. So pwede pa taniman ng dragon fruit. Yun doon. Tapos ito dito yung piggery nila, Ma'am Jean, tsaka surgery. So kakaumpisa lang nito, kakaumpisa lang kasi 13 heads pa lang dan naman. 13 heads pa lang na ano po, na anay yung para mag ng biik, mag-alaga ng biik. So 13 heads pa lang siya na yung inahin. And then meron silang upcoming na dalawa, so to make it 15, so medyo malaki-laki po talaga yung investment nila. Pero I am glad isa po tayo sa maging contribution ng farm na ito nila Ma'am Jean. Ayan, so we are utilizing our drone. So nakapag-aerial siya. Kita nyo naman ito dito sa front, yan malawak pa. Yan sobrang lawak pa po niyan. Okay. Yan, malawak po yan, malawak. So yun po ang ating agenda for today, November 8 pala. November 8 pala ito. 11th year na ba? 11 years from Typhoon Yolanda hit Eastern Visayas. So ayan, Typhoon Yolanda tayo ito ngayon na day, November 8. So ito, kinuhanan pa natin ng panibagong shot dito. So aerial shot na talaga to dito. Ayan, so inikutan lang natin yan. So yan na po yung yan po yung, eto dito punong-puno na talaga, pero may mga, kita na natin dito, may ma-portion pa rin po na bakante. So pagpasensyahan nyo po mga bok, mga ma'am, mga sir na actually medyo tinamad ako mag-edit, so nag-voice over na lang ako dito diretso according sa scenario na ating nadinatnan at kinunan kahapon. So yan so ongoing po yung development ng area neto. So this is from Tunga Leyte. Malapit ito sa Tunga Leyte and Carigara Leyte. Ayan. So ito na po yung magiging farm nila. And hopefully ma-develop into full farm, so integrated farming ito. Nakilala ko po yung yung ina nila Ma'am Jean taka Sir Jerry. So yung unang rekomendasyon ko na doon sa frontage nila na mag dragon fruit, isa kayo agad si Ma'am, hindi ko alam na pala favorite fruit din pala niya. And then tamang-tama po talaga